Ang orasan ay tumutulog. Alas 5 na ng hapon. Sa MRT Araneta Center Cubao Station, ito ang hudyat ng simula ng isang pamilyar na laban. Dito nagtatagpo ang libo-libong commuter. Lahat sila ay may isang layunin, ang makauwi. Mula sa labas ng istasyon, makikita mo na ang mahabang pila. Ito ay tila isang ahas na umiikot at humahaba sa bawat minuto. Ang mga tao ay nakatayo. Sila ay pagod mula sa maghapong trabaho. Ngunit kailangan nilang maghintay. Ito ang unang hakbang sa mahabang biyahe pauwi. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran. Ngunit ang liwanag at ingay sa Cubao ay tila walang katapusan, isang senyales na ang gabi ay magiging mahaba pa. Ang pagpasok sa istasyon ay parang isang pagsubok. Kailangan mong dumaan sa security check. Ang bawat bag ay binubuksan at sinisiyasan. Pagkatapos nito, haharap ka sa isa pang pila. Ito ang pila para sa ticket o sa pag-reload ng beep card. Ang bawat galaw ay mabagal. Ang init ay nagsisimula ng maramdaman. Ang tunog ng mga barya na nahuhulog at ang boses ng mga guwardya ay sumasama sa ingay ng paligid. Ang mga commuter ay tahimik na sumusunod. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Alam nila na ito ay bahagi lamang ng kanilang araw-araw na ritual. Ang pasensya ay isang birtud na sinusubok sa bawat hakbang. Sa pag-akyat mo sa platform, sasalubong sa iyo ang mas maraming tao. Ang lugar ay puno na. Wala ka ng halos matayuan. Ang hangin ay mabigat. Ito ay pinaghalong amoy ng pawis, pabango at usok mula sa kalsada sa ibaba. Ang ingay ay mas malakas dito. Maririnig mo ang anunsyo mula sa speaker. Paulit-ulit nitong sinasabi ang mga paalala sa kaligtasan. Maririnig mo rin ang malakas na pagdating at pag-alis ng mga tren. Ang bawat tunog ay nagdaragdag sa tensyon ng paghihintay. Ang mga tao ay nakatingin lahat sa isang direksyon, nag-aabang sa paparating na tren. Ang pagdating ng tren ay nagdudulot ng kakaibang sigla. Ang mga tao ay nagsisimulang gumalaw. Naghahanda silang pumasok. Ngunit ang tren na dumating ay puno na rin. Kaunti lang ang espasyo para sa mga bagong pasahero. Ang mga pinto ay bumubukas. Ang mga tao sa loob ay hirap na lumabas. Ang mga nasa labas naman ay nagsisikap na pumasok. Ito ay isang eksena ng tulakan at siksikan. Walang personal na espasyo. Ang tanging mahalaga ay ang makasakay. Ito ang hamon na kailangan nilang harapin araw-araw. Ang pag-asa na makauwi ay nagiging lakas nila para makipagsiksikan. Kapag sa wakas ay nakapasok ka na sa loob ng tren, ang pakiramdam ay parang isang tagumpay. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa loob, masikip, sobrang sikip. Ang mga katawan ay magkakadikit. Ang init ay mas matindi. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Mahirap huminga. Kailangan mong maghanap ng mahahawakan. Ang mga handrail ay puno ng mga kamay. Kailangan mong maging matatag sa iyong pagkakatayo. Ang bawat preno ng tren ay isang pagsubok sa iyong balanse. Dito, ang bawat isa ay parte ng isang malaking masa, gumagalaw bilang isa habang ang tren ay tumatakbo. Sa gitna ng siksikan, makikita mo ang iba't ibang mukha ng commuter. Mayroon mga estudyante na pagod na mula sa klase. Ang kanilang mga backpack ay tila karugtong na ng kanilang mga likod. May mga empleyado ng opisina na nakapikit, sinusubukang umidlip kahit nakatayo. May mga nagbabasa sa kanilang cellphone, isang paraan upang makatakas sa realidad ng masikip na biyahe. Ang kanilang mga ekspresyon ay magkakaiba. Mayroong pagod, inis, at pagkabagot. Ngunit mayroon ding pagtanggap. Tinatanggap nila na ito ang kanilang kalagayan. Ang bawat isa ay may sariling kwento, ngunit sa loob ng tren, sila ay isa sa karanasan. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na nagdaraan. Ang mga gusali, mga billboard, at ang abalang kalsada sa EDSA. Ngunit sa loob ng tren, ang oras ay tila mabagal. Ang bawat istasyon na nalalampasan ay isang maliit na pag-asa. Ibig sabihin, malapit ka na sa iyong patutunguhan. Ang pagbukas ng pinto sa bawat istasyon ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. May mga bumababa, may bagong hangin na pumapasok, ngunit mayroon ding mga bagong pasahero na sumasakay. Ang espasyo ay muling napupuno. Ang siklo ay nagpapatuloy. Ito ay isang walang katapusang sayaw ng pagpasok at paglabas. Ang kahalagahan ng MRT sa buhay ng mga commuter ay hindi matatawaran. Sa kabila ng hirap, ito pa rin ang pinakamabilis na paraan upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Kung wala ang MRT, mas mahaba ang biyahe. Mas malaki ang gastos sa pamasahe. Ang MRT ay isang tulay. Ikinokonekta nito ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga tahanan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya kahit gaano kahirap, patuloy silang sumasakay. Patuloy silang nakikipagsapalaran. Dahil alam nila na sa dulo ng riles, naghihintay ang kanilang mga pamilya at ang kanilang pahinga.
Sa bawat commuter na nakasiksik sa loob ng tren, mayroong isang pangarap. Ito ay ang pangarap na makauwi ng maaga. Ang pangarap na makasama ang pamilya sa hapunan. Ang pangarap na makapagpahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. Para sa isang ama, ito ay ang pagkakataong makipaglaro sa kanyang anak bago ito matulog. Para sa isang ina, ito ay ang makapagluto ng paboritong ulam ng kanyang mga anak. Para sa isang estudyante, ito ay ang magkaroon ng sapat na oras para gawin ang kanyang mga takdang aralin. Ang mga simpleng pangarap na ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas para harapin ang araw-araw na biyahe. Ngunit, kasama ng mga pangarap na ito ay ang mga hinaing. Sana hindi laging ganito kasikip, bulong ng isa. Sana mas marami ang mga tren, sabi naman ng isa pa. Sana, mas maging komportable ang biyahe. Ito ang mga saloobin na madalas marinig sa loob ng istasyon at ng tren. Ang mga commuter ay naghahangad ng isang mas maayos na sistema. Isang sistema na hindi pahirap. Isang sistema na nagbibigay halaga sa kanilang oras at kaligtasan. Ang kanilang mga hinaing ay isang panawagan para sa pagbabago. Isang paalala na ang serbisyong pampubliko ay dapat para sa kapakanan ng publiko. Ang bawat paghinto ng tren ay isang sandali ng pag-asa. Ang bawat anunsyo ng susunod na istasyon ay musika sa kanilang mga tainga. Ang pagod sa kanilang mga mukha ay napapalitan ng kaunting ngiti kapag naririnig na nila ang pangalan ng kanilang babaan. Ito na ang hudyat na malapit na matapos ang kanilang paglalakbay. Ang bigat ng kanilang mga daladalahan ay tila gumagaan. Ang init at siksikan ay unti-unting nalilimutan. Ang kanilang isip ay nakatuon na sa kanilang pag-uwi. Ang munting tagumpay na ito ay sapat na para muling sumabak sa parehong biyahe kinabukasan. Ang MRT ay higit pa sa isang sasakyan. Ito ay isang saksi sa mga pangarap at pagpupunyagi ng milyon-milyong Pilipino. Sa mga riles nito, dumadaloy ang mga kwento ng sakripisyo at pag-asa. Ang bawat pasahero ay may dalang bigat, hindi lang sa kanilang mga bag, kundi pati na rin sa kanilang mga balikat. Ito ang bigat ng responsibilidad sa pamilya at ang pangarap para sa isang magandang kinabukasan. Ang araw-araw na biyahe sa MRT ay isang maliit na bahagi ng kanilang mas malaking paglalakbay sa buhay. Isang paglalakbay na puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang karanasan sa MRT tuwing rush hour ay isang malinaw na salamin ng mas malalaking issue sa ating lipunan. Ito ay isang refleksyon ng urbanisasyon, ng kakulangan sa maayos na pampublikong transportasyon at ng araw-araw na pakikibaka ng ordinaryong mamamayan. Ang siksikan sa Araneta Cubao Station ay hindi lamang isang problema sa espasyo. Ito ay isang problema sa kalidad ng buhay. Ang oras na dapat ay para sa pamilya o pahinga ay nauubos sa mahabang pila at siksikang biyahe. Ang stress at pagod ay may malaking epekto sa kalusugan at pagiging produktibo ng isang tao. Ito ay isang pang-araw-araw na pasanin. Paano natin mapapabuti ang sitwasyon? Maraming posibleng solusyon. Una, ang pagdaragdag ng mas maraming tren. Ito ang pinakadirektang solusyon para mabawasan ang siksikan at ang haba ng paghihintay. Pangalawa, ang pag-upgrade sa mga pasilidad ng istasyon. Ang mas malawak na platform at mas maraming entrance at exit ay makakatulong para mas maging maayos ang daloy ng mga tao. Pangatlo, ang pag-develop ng iba pang alternatibong transportasyon. Ang mas maraming bus, ferry at mga bike lane ay makakatulong para mabawasan ang bilang ng mga taong umaasa lamang sa MRT. Ang mga solusyon ito ay nangangailangan ng political will at tamang pagpaplano. Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit kailangan itong simulan. Ang gobyerno at ang pribadong sektor ay kailangang magtulungan. Ang mga commuter din ay may papel na ginagampanan. Ang pagiging disiplinado at ang pagsunod sa mga patakaran ay makakatulong para sa mas maayos na biyahe. Ang bawat isa ay may kontribusyon. Ang pangarap para sa isang mas maginhawang sistema ng transportasyon ay pangarap nating lahat. Ito ay isang pangarap na sulit pagtrabahuhan dahil ito ay para sa ikabubuti ng bawat Pilipinong commuter na araw-araw sumasakay. Sa huli, sa pagbaba mo mula sa tren, dala mo ang pagod ng biyahe. Ngunit dala mo rin ang pag-asa. Ang pag-asa na bukas, magiging mas maayos ang lahat. Na ang bawat araw ng pakikipagsiksikan ay magbubunga ng isang mas magandang kinabukasan. Ang biyahe sa MRT ay isang mahirap na karanasan, ngunit ito rin ay isang paalala ng katatagan ng Pilipino. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy tayong bumabangon, sumasakay at naglalakbay. Dahil sa dulo ng bawat riles, mayroong tahanan na naghihintay. At iyon, para sa marami, ang pinakamahalaga sa lahat.